Ayan guys, puto pao naman yung ating pa-order. So medyo marami-rami to. 135 pieces ang rush order ni customer. Kahapon umorder siya ng 90 at nag-additional siya ng 45. Ang ginawa ko ay namalengke ako ng alas 4 ng madaling araw dahil kapos yung palaman na binili ko nung hapon na yon, nung time na umorder siya. Ayan. Buti na lang kamo ay malapit lang din ang palengke dito sa amin at ganong oras ay meron ng mga bukas na tindahan. Pero sa mga flour naman dito sa amin ay short din sila sa stocks. Ayan, nauubusan po sila dito ng all-purpose flour. Since ako naman ay hindi naman talaga palaging gumagawa ng puto pao sa ngayon dahil nakafocus ako sa paggawa ng cassava cake, ay hindi talaga ako nag-iimbak ng madami. Dahil ang ating puhunan ay kailangan ng paikutin natin. Kapag binili ko lahat yan ng flour, mauubusan ako sa ibang mga bibilhin. Bukod dun sa mga gamit na gusto ko ring bilhin para sa aking maliit na tindahan. Ayan. Dito sa paggawa ng puto pao guys, ang gagawin lang natin dito is magluto tayo ng palaman, which is pork asado, and then yung puto na mixture natin, yun pa rin yung gagamitin natin. So, pwede kayong mag-adjust sa sugar kung natatamisan kayo. Pero para sa amin, or para sa aking customer, ay okay na ang timpla ng aming puto. Isa lang ang customer ko na umu-order ng ganito kadami. Ayan, dahil meron siyang catering business. Sobrang thankful nga ako kay Suki kasi 1 year na rin kaming partner sa ganitong pagkain or ganitong klase ng kakanin. So, yun lang muna guys yung ibabahagi ko ngayong araw. Busy-busyhan na ang inyong tagaluto. Ayan.